to formally start our event, let us start our ski and to lead us into prayer. So, our Lord, in the name of the Father, Spirit, Amen. Lord, bigay niyo po sana lahat ng mga batang nandito, ganun din yung teacher na gumamit. At patuloy pa po na gagabay sa buong school niyo. Okay, amin pong maintindihan kung ano nga po ba ang tunay na kahulugan ng leadership, kung ano po ang mayahatid nito na tulong sa aming kapwa. Naway amin pong pangalit na yung ito para sa amin, kundi para sa iba po ang aming ginagawa. Dalangin din ang aming mga pamilya na sana ibigyan niyo po sila ng ano din po ang mga nakakwa namin bukod sa amin. Third, yun po hingin ng mga nagagawa namin sa inyo. Sadyang man po o yun. Ganun din po na kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga biyayang pinagkakaloob niyo po sa amin. Lord, wala po kaming ibang dinadakila at pinasasalamatan kundi po kayo. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang mahiling, sa sinanalan, alam ng puso, sa tinig mo'y buhay. Upang hihirang, tuyak ka ng magiting, sa manlulubing, di ka pasisipin, sa nalalang tulong sa simoy at sa langit ng umaw, ay hinanang lagaw, sa pagkayang minamahal, ang isang lang matawad mo'y nagbubay ka naghihiling, ang ituwin at araw niya kailan, ang may maghihiling, luwan ang araw ng buwan, aking pansin ka, buhay langit sa piling ko. Aming bigaya ng pagkay ng amin, ang magkay ng dahil sa'yo. So, for the opening remarks, so let me officially welcome everyone, our Lingkod Bayani, to the Student Leaders Training Series. So, we've been doing this training series since 2019. So, naaalala ko noon, umabagyo din that time. So, kasi we are trying to do SLTS nang bago magpasokan. Kasi alam naman natin, kapag nagpasokan na, mahirap nang mag-absent. Lalo ang mga student leaders, kadalasan sila din yung mga matataas ang grade. Ayan, sino ba dito yung matataas ang grade? Bakit? Parang may nag-pre-plate sa. Anong yan? So, usually, ang mga student leaders, sila din yung may mga iniingatang grado. At wala namang masama sa atin. Walang masama dyan, no? We actually encourage our student leaders to make sure that they are taking care of their academics as well. Kasi sabi nga, bago ka maging leader, ikaw muna isang estudyante. So what we're trying to do sa SLPS is to help you before the start of the school year na mabigyan na kayo, ma-equip na kayo ng iba't ibang mga tools at mabigyan kayo ng information. So hindi knowledge kasi we already know that you already are knowledgeable. Kayo ay may kaalaman na. So we're not here to feed you, to spoon feed you with information, to just give you, basta ito yung gagawin mo, hindi tayo po ganon. So what we're trying to do is with SLTS is to just forge. So yun nga yung theme ng ating SLTS for this school year. Can you feel the difference? So may mga few keywords tayo doon. We hope to forge. Ano ba yung sabihin ng forge? Di ba ito yung kapag hinuhulma mo o lalo mong hinahasa, pinagtitibay, o di ba pakalalim, pinagtitibay ang isang tool.
lalo ang mga metal tools, ito ay pino-forge mo sa fire. Pinapadaan mo ito sa apoy. Ayan, kaya yan yung design ng ating SLTS. We're trying to forge and we're also trying to feel. So, we acknowledge that the student leaders, kayo, meron na kayong kanya-kanyang mga kakayanan, kayo yung mahuhusay na to begin with. That's why kayo ang nandyan sa leadership positions. May have been elected or appointed. We honor you. And we recognize that you leaders already have very huge potential. So what we're trying to do is just to forge. Meaning, ang bakal, matibay talaga yan eh. Pero paano yung hulma niya? So I hope that through this SLTS, we can forge you, make you even, para pare-pareho tayo ng shape. And we'll be able to, magamit talaga natin yung buong kahusayan natin. Pagtibayin natin kung ano pa yung mga meron kayo. So our goal for this leadership training is to forge efficient and effective leadership. So ano yung mga keyword na yon? Efficient means quality-wise, you don't need to do so much and yet you are doing things ng mabilis, efficient, di ba? Wala masyadong nasasayang na resources. So be it your energy, your time, yung skills ninyo, you don't have to do so much just to be able to accomplish what you want to accomplish. So yun ang efficiency. Effectiveness is nakukuha nyo kung ano yung intention ninyo. Effective. Halimbawa, nag-try ka gamot, tapos hindi siya effective, ay parang hindi po effective. So what we're trying to do is to effective leaders. Kung ano yung gusto nyong effect, yun yung ma-achieve nyo. So that's, yun. We want you to be efficient, we want you to be effective. More effective kasi you already are. So yun po yung keywords. Doon iikot yung mga magiging talk natin, which have been based from your needs assessment. And hopefully, after this training, you will come out as leaders na marunong ding i-multiply yung inyong sarili. Hindi po magpaparami, kundi you will also be able to train lalo yung mga hindi natin kasama this morning. There are only 49 here. Minus 2, no? Kasi ako yung dalawa agad doon. 47 in the room now. And then meron din tayong mga facilitators dito. So, by the way, we'll be accepting until 9:30. So, pakigising nyo yung mga tulog pa, yung mga nagkakaroon ng technical difficulties. So, yun, I hope that this training will be meaningful to you kahit na online siya, so or flexible. Whether you are watching, you are here with us in the room, or you will be watching this tonight, tomorrow, o sa mga susunod na panahon. Welcome to the SLTS, and I hope that we will have a meaningful time. Ayun, so thank you. So to have an icebreaker, may we call Miss January. Tama ba yung pagka-pronounce ko nun? Mendoza. Wala kang magagawa. So gusto mo ba mag-share? Presenting, no? Diba? So, hello po. Magandang araw po, heroes and heroines leaders. So, bago po tayo makinig ng mga talk ng ating speakers, magkakaroon muna po tayo ng isang tanong lang na isang sasagutin po ng mapipili natin mamaya. Leaders may need a pause button. So, if you had one, when would you press it? Para po masagot yun, alam naman po natin na we all experience overwhelm, feeling stressed, and juggling a million things. So, yung mechanics po ng ating icebreaker is simple lang. We will pick po random names dito po sa ating meet para lahat po makapagsalita din at marinig po yung mga insights natin. Si Jazz po yung mamimili, which is yung DEA Senator po. And explain nyo po why or why not nyo lang kailangan ng pause button. So, I would like to invite Jazz po. Good morning po, leaders. So ngayon, tatawagin ko po yung random lang sa inyo, then sasagot po sila ng scenario na ibabato ko sa kanila.
So before po nila sagutin yung tanong, state your department, your position, and your year level. So ayan po. Pipili na po ako. Si Ercilio Joshua Lee. Nandito po ba siya? Makaswerte naman ang ating ano. So, bibigyan po kita ng scenario and sasagutin mo kung pause or go. So, ito po yung scenario. Sumasabog na yung inbox mo. Maraming nagme-message. Yung team mo nagmamadali for decisions. Tapos deadline pa sa project. Sabi mo, pause or go. Ano ang game plan mo? Sa akin po, pause muna po. Kasi po may mga bagay po na dapat tayong unahin kaysa po dun sa kailangan po one at a time lang po yung gagawin. Hindi po sabay-sabay. Kasi po baka magkagulo-gulo po yung mga task. So pipili pa ako ng isa pa po with different scenario naman. Thank you po, Kuya Joshua. Thank you po. Si ano naman po, si Kuya Carlo Pagio. John Carlo Pagio. Good morning po. Ayun. So ano po, state your department, your position, and your year level. Good morning po. I am John Carlo Pagio and I am from Department of Business and Technology and I am the BPA for Non-Academics. Ayun. So ito po yung scenario. May kasama ka sa org na halos ma-burnout na, pero deadline is papalapit na. Gusto mo siya i-support, pero yung work calls grabe. Kailan mo pipindutin ang pause button? Pause ba or go? Ano po, paulit po yung dulo? Gusto mo siya i-support, pero yung work calls grabe. So pause ba or go? For me, go lang. Kasi hindi naman tayo mapupunta sa lahat ng sitwasyon ng ganun kung at first wala tayong time management. For me, go siya kasi para sa akin, hindi naman ako nag-i-step hindi ako nag-i-step forward kapag hindi ko talaga nagagawa yung isang bagay. So, masusupport ko siya throughout that time, kasi lagi naman ako nagbibigay ng oras para sa mga ganung bagay. Ayun, thank you po. Nagamit ang time management. So, for next participant, nandyan po ba si Diwa Claire Easy? Yes po, good morning po, ma'am. State your department, your position, and your year level. I'm from Department Student Government, Criminal Justice Education po. Secretary and third year na po. Ayan. For your scenario, may groupmate kang hindi nagre-reply pero kailangan na talaga ng input niya. Gusto mo na siyang kulitin pero baka matrigger. Pause muna or message mo ng, "Hi po, pahabol lang." Yung sa akin po, kung hindi niya na po talaga kayang magawa yung work po niya. And kung kaya ko naman po, kumbaga ako na lang po magtutuloy if ever po na available lang din po ako. Pero kung ako rin po is hindi po available, ipipilit po natin po sa kanya. Yun po. Flexible na leader pala si Ate Claire. Ayan, for last two questions, last two scenarios po, and last two participants, nandyan po ba si Makapagal Venus? Yes po, good morning. And state your department, position, and year level po. Okay, so I am Venus Makapagal, the fourth year representative of Criminal Justice Education, DSG po. And for your scenario po, nag-post ka ng update sa GC, walang nag-react and walang nag-reply. Ghost town ang peg. Iniisip mo kung may mali ba or wala lang nagbabasa. Pause ka ba at hihintayin mo sila o go lang kahit walang feedback? Okay, so to answer this question, so based na rin sa experience ko, I still go while waiting.
Kasi syempre sayang naman yung time ng paghihintay natin if wala tayong ginagawa. So while waiting, at the same time, magwo-work na lang din. Then possible naman kasi na may nakasinon or they're busy o kaya naman is off yung read receipts nila. So magre-response naman din sila. So while waiting na lang is gumawa ka na lang din or gumalaw ka na lang din. So si ano na lang, Aguilar Daniel. Hello po. Yes po. Dito po. Ayun. State your department, position, and year level. Dito po. Sa JPICE department po ako. Position po is treasurer. Year level, 4th year po. So for your scenario po, dalawang higher ups mo, magkaiba ng gusto. Feeling mo nasa gitna ka ng love triangle. Pause ka ba para mag-isip o lakasan ng loob at magdesisyon na agad? So para sa akin po, ang pinaka magandang decision dyan is mag-pause na muna kasi since para po mapakinggan yung both sides. Ayun po, pause po para mag-isip. Ayan. So hihintayin pala ni Ate Nicole yung kanilang dalawang sides. Thank you po. So, proceed po tayo sa next program. So, for the benefit of everyone, kasi nagbago din naman yung ating format. So, welcome to the Student Leaders Training Series. This is the institutional leadership training that we do, spearheaded by the OSAS and partnered by the Supreme Student Government. We're also doing this in partnership with the Guidance and Counseling Office, Balangay Bayani, who will be joining us this Saturday during our team building. Kasama na rin yung Bataan Youth Development Office. So, the last two organizations have been our partners sa leadership training since 2019. Especially yung Balangay Bayani has been with us since 2019. Although nung pandemic, medyo doon lang nagkaroon parang 2020 yata and 2021 if I'm not mistaken. But we've been doing this training since 2019. Pre-pandemic pa meron ng leadership training. And so, yon. May mga ilang portion, may mga ilang part ang SLTS na pareho pa rin na retain natin since the first year that we held it. So, there are 3 parts, always non-negotiable. So, dati, ang first part would be the team building. However, for some reason, biglang kumukonti yung mga tao after ng team building. No? So, kasi ang format natin is every Saturday, 3 consecutive Saturdays before the pasukan. Kasi para maiwasan natin yung mga mid-year classes. However, alam naman natin pare-pareho kung ano yung naging sobrang magkakadikit yung dates, important dates natin. Nandyan yung recognition, nandyan yung graduation. So every year we're also trying to adjust according to our context. Ganon. So this year we decided to have the team building on the last day para din makapahinga pa kayo kung kayo man ay nabugbog. May mabubugbog kaya ang mga pangangatawan ngayong Sabado. Tingnan natin. Regardless, we are hoping that yun nga, maging effective ang team building natin and that yung sa team building na portion you'll be able to get to know more your org mates. So yun. So kung may mga hindi pa pakihatak nyo kung may mga alam kayo na org mate na pwede namang makapunta, make sure that they will be able to attend the team building. So dati first day, ngayon last day na siya. Another portion is the leadership talks. So that's what we're going to be doing. But this time, for this session, magiging spread out siya para hindi kayo sobrang puro information overload. We also have the capacity building training wherein we will be teaching you guys ano talaga yung meat ng trabaho. So, ganon, orientation siya on the different tasks that you will do based on your role, based sa inyong position. We will also have a breakout session for that today. And then,
we also have the Heroes Leaders Quiz B. May prize yon. Ayan. So, the last year, sa mga nakapunta, meron tayong mga QR code na gano'n, tas di ba, naalala nyo ba? So, this year, we will be doing it via Wayboard, tama ba? Wayground. Wayground, which is formally quizzes. Individual na yung tournament ngayon, di ba? O baka sabihin mo, ma'am, ang daya kasi iba, hustler na. O syempre, may mga inibit tayo sa mga question. Pero ang pag-iikutan lang din nun, syempre yung mission vision ng school. May mga freshie ba dito? Wala tayong freshie, kaya niyo pwedeng sabihin na, ma'am, lugi kasi may mga mas higher gear dito, di mo sure. Di ba? So we have the Quiz B. Ang pag-uusapan doon is yung mission vision goals ng school, ng yung mga responsibility per possession at marami pang iba. Ayan. So para tulungan kayo kung ano man yung magiging laman doon, you can check the Lingkod Bayani workbook sa ating Google Classroom. And bakit nga ba tayo alam naman natin na iba-iba yung mga konteksto natin. And the past few days nagkaroon tayo ng typhoon, no? So we decided na gawin nga na online ito. Hopefully makipag-cooperate kayo sa atin. We believe that if you really want to learn, if all of us who really want to learn, tipigilan natin ang ating mga antok. So we'll do our best to make this as interactive as possible. Make sure to use your reaction buttons at kung may mga tanong, please use the in-call chat para talagang ma-feel nyo. Kayo ay mga kasali, and I really recognize, I want to honor all of these student leaders. So yon, and dahil dyan, ayan, sino ba ang ating siyempre malamang ako ulit to. Group name and roll call. Magkapag-group name tayo. Tama ba? Mag-roll call tayo sa ating mga leaders. Papangalanan ba nila to? Usually ginagawa kasi natin to kapag nag-start ang team building. Pero sige, sa ngayon, ang ipapangalan nyo muna, mag-isip na lang muna kayo ng inyong tagline. O, pag-isip-isipan nyo na kayo magandang tagline para sa Pag sinabi mong ganito, parang ganun kayo. Pag sinabi mong SSG, mga blank. O, isip na lang kayo. Pag isip-isipan, pag usap-usapan nyo yan, ano ang inyong mga kayo? Ito na. Okay, so let's start with our leadership talks. Yan, ready na ba kayo? Hinintay ko magpalit ng minuto. So I have the honor of introducing our speaker this morning. She was with Heroes nung talagang critical na time. Tama ba, ma'am? 2020 ba 2021? But 2021, ma'am. 2020 to 2021, tama ba? Yun. So ito yung time na talagang nagta-transition tayo. We're trying to figure out what kind of programs we can deliver in a flexible modality. So we've been with her last time na yon, and we are very fortunate na she will be joining us again, no? Forever na sana, ma'am. Huy. So teka nga. Ano ba, sabihin ko ba yung yung buong introduction, o ikaw na magpapakilala sa sarili mo? Kanya-kanya tayo, strong, independent, tayo dito eh. Lang. Pero yun, so she join us, and I've worked with this person, ko hindi pa nila alam kung sino ka. With this person, parang tawag ko sa kanya dati ang aking totga. Yan. Pero hindi na siya totga ngayon. Bumalik na siya. Ayan. So, kung na lang alam magpakilala sa sarili mo, ma'am. So, I'm very happy that to be introducing to you our first speaker, Miss Christy Punong Bayan. She's our Senior Guidance Associate. Siya na ang nakatao sa Guidance and Counseling Office, if you know what I mean. And we are very excited na she has joined us. And yan,
yan na, sige, makikilala nyo na sa to talk about leadership or leading with time. I give you the stage na, ma'am. Nasaan po yung stage, ma'am? Kailangan ba open cam? Ang putla ni ma'am, pagpasensyahan niyo na dahil napuyat iyan. So, kailangan ko talaga ipakilala ang aking sarili. So, I'm Ma'am Chris na lang. So, katulad ng aking laging opening sa mga estudyante pumapasok sa guidance office. Call me Ma'am Chris, pero hindi ako katulad ni Chris Aquina na tumatawa na pangmayaman like, ha, 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 ha. Okay? Yeah. Para lang happy tayo. Kasi alam ko, medyo inaantok-antok na yung mga yan. O nagugutom na ba kayo? Pwede naman kayo kumain habang nakikinig sa akin. O, tuntua sila. Tuntua. So, very active pala ang ating mga leaders. So, kanina parang inaantok pa kayo. Ngayon, guguluhin ko na ang buhay ninyo. Okay lang ba yon? Okay. So, I want you to be very active. Hindi lang sa mga emoticons na lumulutang-lutang dito. Pwede rin kayo mag-comment. Open naman po ang ating comment, right? Okay, sige. So, mag-share muna ako ng aking presentation na ngayon ko lang po ginawa. Diba? Ang ituturo sa inyo time management, pero si parang di ata naman manage ng tama yung time niya. So, very mababaw, pero sana may matutunan kayo. Anyway, so yung title ng ating talk today is Leading with Time. Of course, ipa-focus ko yun with you as a leader. So, everyone, lahat naman tayo sa planetang Earth, hindi naman kayo taga-planetang Namek. As far as I know, baka may alien dito. Is meron naman tayong 24 hours sa isang araw. Tama ba ako? Yes, tama po. ba yung math ni ma'am? O, tama. Wow, very good. May sumasagot. Not unless, katulad ka ni Dr. Strange. Diba? You're using time stone para ihinto yung time o bumalik sa time. So far, hindi naman tayo noon. So, we hope so na yung time natin is well managed, di ba? Pero madalas kasi tayo, yung 24 hours is parang kulang. Tama ba? Lagi kayo narinig kay Ma'am Kat, which is true, kasi nakaka-relate din naman ako. Minsan yung 24 hours is very, very kulang. And we have time na minsan nare-regret natin na sana pala tinapos ko na lang yung that time. Pero kailangan mo kasi matulog, di ba? Sino ba dito yung mahilig matulog? Sino ba yung kumpleto yung tulog ngayon? Huwag nyo kami tanongin ni Ma'am Kat kung kumpleto ang tulog namin kasi for sure, hindi. Angge, ilang oras ang tulog mo today? I mean, kanina. Ano po, ma'am? 5 hours. 5 hours. Congratulations sa 5 hours. Wow. 5 hours a week po. 5 hours a week. Plot twist. So, mayroon ka bang regret na 5 hours a week lang ang iyong tulog? Minsan po, kasi po most of the time pagpuyat, sabog eh. Katulad ko ngayon, point ako, so medyo sabog ako, so kindly bear with me. So, kung may babalik ko lang yung oras kagabi, sana nakatulog ako ng at least 6 hours. Diba? But in reality, we can turn back the time. Diba? Even though, yeah, we are hoping. Pero, nag-curious ba kayo? Kasi 24 hours, pero may mga tao na maraming natatapos na trabaho. Bakit kaya ang dami nilang natatapos na trabaho? Tingin nyo, nagta-time management ba sila?
Yes po. Halimbawa sa US, pag nakikita mo yung mga tao doon sa Wall Street, sa mga business street nila, parang ang bilis-bilis ng facing ng oras. Even me, nung nasa Manila ko, parang ang bilis-bilis ng araw. Pero every time na i-check ko yung mga goals ko, natatapos ko rin siya. Kaya importante yung time management. Pero kasi kayo mga estudyante, kasi kayo, no, lagi kayong busy. Kasi palaging po yung schedule ninyo, you have different roles sa bahay, sa church, and everything. So, lagi kayong busy. So, balik tayo sa 24 hours. Alam niyo ba yung movie na In Time? Napanood niyo ba yon? Hindi niyo alam yung movie na In Time? Oh my God! Ma'am Kat, napanood mo ba yon? Hindi. Papanood mo yung movie na In Time? Papanood sa linggo. So kasi sa movie na In Time, meron silang tattoo, tapos meron silang time doon. So, yung pera nila doon is yung time na nakatattoo sa kanila. So, bibili sila ng food, mababawasan yung time nila. So, meron situation doon where yung bida, si Justin Timberlake, yung mother niya, that time, naubusan ng time. So, pag naubusan ka ng time, ibig sabihin, dead ka na. Yes. What if ganun kaya ang mangyari sa atin? Bigla tayo nag-shift sa alternate universe, di ba? Bigla kang nagising na meron ka ng tattoo ng iyong time, tapos meron ka lang time din. Parang nakakatakot, di ba? Fix lang yung time mo, it's literal na pag naubos na nga ang oras mo, it's your end. Wala ka ng chance para baguhin pa yung mga gusto mong baguhin. Meron pa naman tayong Filipino culture na manyana, mamaya na, bukas na lang. Eh, paano na lang kung naubusan ka na ng time? Diba? We can only use time wisely or otherwise, nagsasayang ka lang ng panahon. Sino ba gusto magsayang ng panahon? As a leader, as a leader, marami kayong goal. Pero sometimes, nai-stress kayo. Kaya minsan pa scroll na lang kayo sa TikTok. So, ayun. At the end of the day, you'll end up regretting na lang na sana pala ginawa ko na lang yung aking dapat gawin. Diba? Sana pala tinapos ko na lang. Muna yung gagawin ko bago ako nag-scroll. Siyempre, ayaw naman natin na lagi tayo may regret. Masyado bang mabilis si ma'am? Okay lang ba? So, ang ituturo ko sa inyo ngayon is, hindi naman siya totally ituturo. Ibibigyan ko lang naman na pahapyaw is how do you make 24 hours your friend? First, we need to know the value of time. So, paano mo ba siya tinatrato? O baka naman masyado mo siyang hindi pinapansin. Diba? Like, kakascroll mo, umaabot ka na ng 3 hours. Napindot mo lang yung isang, 3 hours na. Tapos magugulat ka na lang, kailangan ko nang matulog kasi may pasok pa ako maaga bukas, diba? O kali bukas na yan, madami pa namang time. Hanggang umabot ka na lang doon sa deadline, tapos magka-cramming ka. Tapos ulo mo, may stress ka na, galit ka na sa lahat ng tao sa paligid mo. That's not good, di ba? Nakalagay doon sa baba, time is gold. Nung bata ka ba, na-experience mo ba yung mag-slam book or matanong, what is your favorite quotation? Ang lagi mo sinasabi, time is gold. Di ba? Pero nag-gets mo ba yung ibig sabihin noon, nung time is gold? Ang alam mo lang na meaning noon is, ang oras ay importante. But now, knowing the value of gold, nagkaroon na tayo ng ibang perspective with this one. So, yung time pala is very valuable that whatever you do or whatever you get out of life, you traded your time. So, kung ano mang gawin mo sa buhay mo, ang kapalit pala na yung oras mo.
Katulad ngayon, you traded your time to listen and learn sa SLTS. Pwede naman kayo matulog o manood ng K-drama. Pwede naman kayo manood na lang ng replay ng mga F1 drivers. O pwede naman kayo maggala, makipag-date, di ba? Pero nandito kayo. Well, thank you for that dahil we don't want to invest sa mga bagay-bagay na masasayang lang yung oras natin. And we appreciate you na nandito kayo. Ilan ba sila, ma'am? Alam mo yun, para ka lang kasing nag-i-invest sa mga bagay-bagay kapag you are using your time. So, katulad nung naniligaw ka. Diba? Parang nag-i-invest ka na dun sa tao. Kasi tingin mo, tama naman. Pero at the end of the day, mali pala yung naging perspective mo. So, ano mangyayari? Makikipag-break lang sa'yo. I-go-ghost ka lang. Iba-block ka lang. Ay, mali ba? Sorry. Wala akong hugot ha. Pero alam ko mas mag-gets nyo yung perspective. Anyway, yun nga, you don't want to invest sa mga bagay-bagay na wala namang profit. Not unless TikTok affiliate ka, talaga may profit doon. Pero kung hindi ka TikTok affiliate at ubusin mga oras mo pag-i-scroll sa TikTok or sa Facebook, wag na lang. Manap na lang tayo na mas pakikinabang na gagawin. So kanina ito nabanggit na to ni Ma'am Kat. Bungad na bungad niya. Kasi nasa natin to as title na feel. So effectiveness and efficiency. Ngayon, alam nyo na kailangan yung i-friend ang oras. So, para maging friend nyo siya at maging strong yung bonding nyo, dapat, alam nyo, maging effective at maging efficient. Ano ba ibig sabihin ng effective? So, ulitin ko lang din, it is doing the right things, decisions, tasks for your goals. So, dapat may goal ka. Kung wala kang goal, o naka-align ka ba doon sa goal ng grupo ninyo? Baka naman effective ka pero may sarili kang goal. Hindi naman pwede yun. You think effective na leader ka ba? Nagtatawag ako, ha? Mr. Gonzales Jerry Law. You think effective na leader ka ba? Yes. In what way po? Anong example mo? Na marunong po ako makinig sa mga member ko. Mm-hmm. Yun lang. How about Okay, balik tayo dun sa tanong. You think effective na leader ka ba? Nick daw dyan. What do you think? Yes po, ma'am. Effective po. Why? Kasi po, ma'am, as based on my experience po sa pagiging leader, na-achieve naman po namin yung goal namin and yung outcome po namin. Tapos nagbo-boost din po kami mga idea namin para sa isa't isa po. Sige, thank you, Mr. Nick Dow. How about you, Mr. John Carlo Pagyo? Yes po, ma'am. Why? Before po kasi, student leader na rin po ako and masasabi ko pong effective po na student leader ako by properly disseminating information po, ma'am. Napaka-importante nun, yung information dissemination. Okay. Siyempre, kung effective ka, dapat efficient ka din. Dapat, pagka gumagawa ka ng mga tasks,
you are doing tasks right and in the fastest way. Dapat mabilis. Kasi meron tayong mga deadline, right? So, sino dito yung mga efficient na leaders? Meron ba? Yung masasuggest ba kayong very efficient na leaders dito? January. Yeah. Nandito pa ba si January? Good morning. You think efficient na leader ka? Yes po, ma'am. For me, siguro, efficient. Kasi, like po, for example, kasi di ba yung smallest, parang sa atin, sa smallest unit lang na pagiging leader is nakikita sa classroom. So, for me siguro, efficient ako kasi aside from binavalue ko yung magiging yung time is tinitignan ko rin yung magiging possible feedbacks or kung ano yung magiging kakalabasan ng gagawin ko. Kaya ginagawa ko siyang efficient para sa ganon hindi rin nasasayang yung katulad nga po na nasabi kanina yung mga resources na pwede pong maging parang walang value and makasagabal po or tumama dun sa time management. Okay, thank you, Ms. January. Pero paano nga ba kasi maging effective at efficient, di ba? Parang ang hirap atang pagsabayin, right? Parang may dalawang jowa. Joke lang. Baka may ma-offend ako na may dalawang jowa dyan. But anyway, before kasi si ma'am is leader din ako. And I learned it in a very, very hard way kung paano maging efficient at effective. So, I need solutions sa sarili ko. Kaya what I did first is alamin kung anong problema. Hindi ako naging denial na may problema ako sa sarili ko. Kasi that time, sabi ko nga, leader ako, nag-OJT ako, gumagawa ako ng thesis, ako yung governor ng department namin, tapos intramurals is incoming, madami pang programs, SLTS, so yun, sabay-sabay. Tapos ang time ko lang sa school is every Thursday and Friday, kasi Monday to Wednesday, nag-OJT ako. So ano ba ang problema ko? Bakit hindi ko ma-manage yung time ko at first? So, ayun. So, with that, hanapin din natin kung ano naging problema nyo. Ano nga ba ang naging problema? So, number 1, question. How often do you plan your day? Nagpaplano ka ba? Okay. Madam Irish, ang aking former Gabay Bayani President. Yes, Ma'am Eloisa. Do you plan your day? Yes po. Paano? Share mo naman sa amin. Ano po kasi? Ano po kasi, architecture student po ako and nag-work din po. So, it's very important po for me po na mag-plan po in a day. Para po yung task ko po sa school and sa work, mabalance ko po. And as a leader student po. Leader pa? Yes po. Kaya mo pa, Miss Eloisa? Medyo lumalaban pa po. Kinakaya pa. Okay, thank you so much for sharing. So, sabi ko nga, alamin muna natin kung ano yung mga problema niya, no? At tulad ng situation ni Ma'am Eloisa, we all know you are students, so minsan di namin kayo ma-reach out. So, meron kayong numerous demands and roles sa buhay ninyo, sa school, student ka, leader ka, tapos minsan working student ka, sa bahay, anak ka, ate ka, kuya ka, di ba? Sa church, baka leader ka din or kasali sa choir. Tapos may mga extra pa sa buhay ninyo o ikaw yung extra sa buhay nila as a jowa, di ba? So, madami kang role. So, madami kang hinaharap na problema din. Doon sa pangalawa, what is your biggest time waster?
Ito, gusto ko to, very anonymous. Kasi, ayoko naman na may ma-ostracize or magkaroon ng stereotyping. So, super distracted. Like, meron kayong activity, ang deadline bukas, pero mag-scroll muna ako sa TikTok. May chat GPT naman. Pwede ko namang i-run sa AI yan. Pwede ko namang i-generate to. Ganun ba kayo? Meron bang guilty dito? Wala. So, meron ako nakita doon, number 1, procrastination. So, dahil nga nasa kultura natin ng manyana, so, lagi na lang tayong mamayana. So, next question. Have you ever missed a deadline due to the poor planning? So, parang madalas to ma'am sa sa mga leaders natin ngayon, dahil sa sobrang busy nga nila. Minsan nakaka-miss sila ng deadlines. Pwede nating tanongin. Jeneline Salazar. It's Jeneline? Yes po. Hello, good morning. Hello po, good morning po. Naano nyo ba ang link? So ito, kagaya ng sinasabi ni Ma'am, iba-iba tayo ng konteksto, kayo lalo leader. So iba-iba kayo ng mga nasa plate ninyo. Iba-iba kayo magkakapareho lang tayo para tayo nasa buffet. Ayan. So kung ako ang tatanungin pagdating sa timetable, nakikita ko ang time management ay para kang lahat tayo meron lang tayong isang plato, magkakapareho ng size. Pero hindi lahat pwede mong kainin sa isang buffet. Tama, unless meron kang allergies or hindi ka kumakain o hindi ka mahilig sa ganon. Pero ang lalagyan mo ng dapat mong ilagay sa plato, maliit lang yung plato mo, same kayo ng size. So kahit anong ilagay mo doon, limited lang yung mailalagay mo. So, ibig sabihin, ano ba mga style ba kayo ng buffet? Pagka nasa buffet kayo, may mga technique ba para masulit yung bayad nyo? So, kung ihalin tulad dati yung time management sa buffet, syempre, pwede mong tikman lahat. So, pwede mong itry lahat ng iba't ibang mga activities na parang interesting gawin to. Parang interesting mag-try ng ganitong hobby or parang may nakita ko sa TikTok na ganito yung ginagawa niya. Parang bet ko yan. Try ko nga. May mga ganun ba sa inyo yung mahilig mag-try ng iba't ibang mga nakikita sa TikTok? O hindi, ako lang. Bawa ko, ang galing, parang galing-galing niya mag-paint. Parang kaya ko din yun. Bumili ng pang paint. Ikaw, Venus. Ganun ka rin ba? Yung mga hobby mo na hindi mo na nagagawa, yung totoo. Pag magluto, ma'am, gusto ko mag-try ng mga bagong recipe kaya lang sobrang strict ng schedule. O diba? Parang dami mong gustong i-try. So, pwedeng, yun. Kaso lang, ito lang yung plato natin. Pare-pareho tayo ng size ng plato. So, paano mo gagawin yun? So, yung to do, tong quiz na to, yan. Pagka pumunta kayo, share ko na lang yung screen ko para makita nyo magiging itsura. Pero gusto ko mag-try kayo ng quiz na yan. So, take the quiz. Pakitaas ang kamay ng nagtatry na ng quiz ngayon. Yan. Sige, tapos manghingi tayo ng yung mga lumabas sa inyo. So, ang idea dito is, depende kung ano yung context ninyo, ano yung leadership style ninyo, ano yung personality ninyo, ano yung mga ginagawa mo or ano yung rules mo sa ngayon, merong tamang productivity method para sa'yo. Ako personally, yung tinitake ko tong quiz na to every now and then. Kasi hindi laging same yung lalabas. Depende sa kung ano yung mga gawain mo. Lalo tayo mga nasa academe, paiba-iba yung schedule natin, no? Every sem, bago ang schedule. Lalo kayong student leaders kasi lagi tayo nakadepende sa academic calendar. And then kapag biglang may pagbabago sa panahon, magbabago na naman yung plano. So,
tayo, merong tayong time management, pero kailangan laging yung plato natin sa buffet, kailangan laging may extra space. Yung, hindi na matutuloy. Anong pwedeng gawin? Anong paraan? So, yun yung challenge ng mga leader. Diba? Nakikita niyo, no? Iba-iba yung mga pangalan na lumalabas dito sa in-call, natin, messages. So, which just goes to show na iba-iba talaga. Yung walang one size fits all at walang iisang paraan para kumain sa buffet, kumbaga. So, the same way, kaming mga facilitator dito, hindi namin madidiktahan kayo kung paano nyo i-manage yung time. Nasa sa inyo yon kung ano yung nagwo-work sa inyo. And then kung ako personally, I do ano bang ginagawa kong productivity? Nasa commitment. Nasaan nga ako dito? Nasa commitment inventory ako kasi I tend to commit to many things. Ang dami kong commitment. So yan dyan ako pumapasok. And then, may times din na lumalabas sa akin yung time blocking. Parang yun yung nagiging Ito bago yan yung Eisenhower Matrix. Ginagamit ko din to. So yun, makikita nyo, kahit ito lumabas sa'yo ngayon, it can change. Ito ginagamit ko din yung Pomodoro technique pag nag-aaral ako. Yung kailangan ko talaga mag-focus. Ito. Ikaw, Sir Val, habang nihintay natin si Ma'am Christy, ano ba yung mga mo? Paano ka mag-manage ng time? Although parang ala pa dun sa talk ng ganun si Ma'am Gino. Habang hinihintay lang natin. Ayun. Ako, paano ko na ma-manage yung time ko? Naggagawa ako ng itinerary ko dahil ayoko na biglaan. Yung gusto ko na yung mga ginagawa. Ayan. O yun nga. Lagi ako may itinerary sa gagawin ko. Laging nakaplan ahead of time. Ayoko kasi na ayun nga, wala akong yung basta-basta na lang na gagawin ko to, gagawin ko yan, ganyan. Kaya kapag lagi ko nga sinasabi na kapag sa lahat ng ginagawa, laging mag-e-effort ka talaga na magbigay ka ng oras. Kasi gusto mo. Mahirap naman kasing gagawin mo na napipilitan ka lang. Ganun. So, lagi kong inaano na sa lahat ng gagawin. Pero magtataka ka, no? Dito sa mga student leaders, bakit ganon? Ang dami-dami nyo nang ginagawa. Gusto mo mag-student leader, magtangag ka tayo dito sa plenary. Alam nyo na nga na marami kayong ginagawa. Kala mo galit no? Pero amazed na bakit kadalasan, kung sino pa yung ang dami nang ginagawa, sila pa yung maraming gustong gawin. O sige, volunteer na, mag-share na kayo, baka ayan, oo, since naghaha ka na, ikaw na yung sumagot. Yung working student na, meron, architecture pa siya, tas nag-student leader pa siya. Oo, ikaw na ang sumagot, tama yan. In-name drop ka ba? Ma'am? Ayan, gano'n. Wala lang po, ma'am. Parang ang fulfilling po sa pakiramdam po na tinitignan mo po yung org po namin na WhatsApp po. Fulfilling lang po yung pakiramdam ko. Pag nakita mo pa siya, fresh pa, ginagawa nyo, ano ba yan? Parang di naman sila puyat, natutulog ka pa, be? Ano po, medyo hindi po. Yun, ay, nako. Baka meron pang isa, hindi ko na name drop, ganun din siya, nag-tag siya, tas working student din, nag-working student siya, tas archi din siya. Drop na po. Alam nyo naman ako sino. Alam mo, hindi po. Paki-name drop po. Baka isumbong ako charat. Pero ganun, yung ibang program, iba din na natutulog no. Ay, alam mo mama, technique para di ka mapuyat. Huwag ka matulog para di ka puyat. Ayan, yung haha na haha dyan si Jazz. Jazz, paano ka Bakit
Feeling ko marami ka nang ginagawa eh. Arky din eh, no? Student po. Ha? Arky din po. Ano po siya, ma'am? Masarap din po sa feeling talaga na nakakatulong ka. Like, meron ka pong naiaambag, ganun. Hindi yung parang wala ka lang sa school. Clap naman ng clap si Rama, talaga naman, Meron kang dito, taga-clap, O yung mga ibang pahahaha dyan. Jawo. Hello po, ma'am. Yan, sa pa yung mga ginagawa, President ng Sambayani. Ano po, ma'am? Para po sa fulfilling po sa sa pakiramdam. Though ma'am, is stressful po minsan. Kasi di mo na po alam yung unahin. Pero po yung sense of ma'am, na nakakapag-lead ka sa iba, ma'am. Tapos may natututunan po sila sa akin. Ayun po, ma'am, fulfilling para sa akin, ma'am. So yun, fulfilling. Ayan. Thank you sa mga nag-share. So talagang nakita mo consistency na yung merong feeling of fulfillment sa pagiging student leader. So kasi wala kang marinig, kasi meron pong extra grade. Kasi po lahat ng mga yun ay tinatawag na ano yung tawag doon? Kaya ko to. Extrinsic, ayan. Extrinsic lang na rewards. Extrinsic yung kanilang motivation. Kapag ang dahilan bakit ka tumutulong ay dahil meron kang mapapala na material, extrinsic po ang tawag doon. Hindi naman yun laging masama. Yun nga lang, hindi siya sustainable. Kapag so yun ang reason natin kaya kahit napakahirap mag-manage ng time. Aminin niyo ito, magtapata na lang tayo. Di ba? May time na pagka punong-puno na, tapos parang gusto ko lang naman tumulong. Bakit parang mali yung mga naging decision ko? Ganon. So, may mga times din siya na dadating yung panahon, may feel mo na parang nakakapagod. Gusto mo lang naman tumulong, wala ka namang nagigain, and yet, parang at the end of the day, magra-run ka, hihinga ka lang, and then laban ulit. And then, hopefully, down the line, pag kayo naging mga professional na ma-feel nyo na, ma-realize nyo na, hindi pala na punta sa wala yung mga itinulong ko noon. So, sa iba't ibang mga forma lalabas yan. Pwedeng makikita mo may magpapasalamat sa'yo dahil tinulungan mo siya. Or nakikita mo yung improvement ng naakala mo para ka lang nagpupukpok ng maliit na martilyo sa isang mataas na pader. Pukpok ka lang ng pukpok consistently. And then, yung pala, at some point, bigla nang gigiba yun. At magbabago yung environment mo for the better. So, gano'n. Si Todoist is part of my solution. So, kailangan, meron kayong self-knowledge. So, kailangan kilala niyo yung sarili ninyo. Kung paano nyo ba effectively i-manage yung time ninyo. In other words, find out when you are the most energetic and effective. So, meron ba kayong maganda ba yung result ninyo? Tama ba? Meron mga time blocking tsaka GTD pala ng mga results, ma'am? Parang mo na ba na walk through mo na sila regarding doon, ma'am? Pinag-take ko lang sila, ma'am. Actually, wala ako kasi plano na i-walk through. Gusto ko kasi pagka labas na yung results ninyo, kayo na mismo ang umintindi. Kasi iba-iba tayo ng perspective. So, kung na-walk through nyo na ng sarili ninyo, tingin nyo ba tama yung mga nakuha ninyong result? But anyway, kung meron kayong na-pick up na knowledge or new knowledge regarding dun sa Todoist na ginawa ninyo, na sinagutan ninyo, good thing. Sana naman ma-apply po ninyo. Next na solution natin is time knowledge. Alam mo may na-discover ako na hindi lahat ng tao marunong magbasa ng analog clock. Tanong mo sa kanila sino marunong magbasa ng analog. Kaya siguro this generation hindi sila ganoon ka sa time knowledge kasi sa digital na sila nasanay. So, everything around them then is puro digital. So, kasi tayo, ma'am, di ba meron pa tayong subject nun sa math
grade 3 yata yun o grade 2, magdadala tayo ng fake na clock na papel tapos ikot-ikot natin yung mga kamay, ituturo sa atin ng teacher kung paano basahin yun. To the point na talagang bibilangin mo yung maliliit na linya. Diba? So parang ganun din sa time knowledge. Dapat every second, every millisecond, every second, every minute, every hour is counted. Dapat bawat minuto, bawat oras, importante sa inyo. Next is self-management o discipline. So dapat, kung gusto nyo maging effective or efficient na tao, may disiplina kayo sa sarili. Pero napakahirap i-achieve nito. Ang hirap maging consistent. Maging consistent sa pagpapractice ng discipline. Bakit? Tulad kanina, hindi natin may iwasan na may mga sitwasyon na gagambala dun sa ating mga katulad ng SLTS na to. Binagyo tayo. Diba? Binagyo tayo pero na-work out. Kasi may discipline yung mga tao sa paligid ng student leaders. So, yun. Kahit paspasan to, barabasan, matutuloy at matutuloy. Diba? Next is create a daily plan. So, alam ko naman hindi tayo mahilig sa sulat-sulat, pero very effective siya. Promise. Huwag mong sayangin yung planner mo sa Starbucks. Ipon ng Starbucks, hindi mo sulatan, di ba? So, the more na nililista mo kasi, the more na maalala mo. Ayaw mo naman kasi yung problema mo kahapon, dadalhin mo pa ngayon. Right? Na ang problema mo ngayon, isipin mo pa bukas. Diba? So, ilista mo. Itabi mo sa tabi mo, ilista mo, i-cross out mo kung ano natapos mo that day, kung ano na-achieve mo that day. Kasi, minsan nasarap tayo sa feeling na may na-achieve ka nung araw na yun, na natapos mo. Diba? Unlike yung wala ka na-achieve, puro ka lang talaga scroll, puro ka lang MOBA. Tuntua ka na sa libreng skin sa ML. Achievement yun. Yun yung achievement nila ngayon, ma. Anyway, thank you. Yes. Iiwan lang akong citation sa inyo. Every day is in the tomb. Tomorrow is in the womb. Today is all you have got. So trade wisely with it. Sabi ko nga, i-value niyo yung mga time ninyo. If you don't have no value for your time, you will have no value in life. The hard work of today is made up para maging success ninyo tomorrow. So, manage your time well. Sana may natutunan kayo kahit pa paano kasi rush lang to. Pero sa susunod, babawi tayo. Yun lang. Salamat po. Yan. Thank you, ma'am. Palakpakan na walang hiyawan. Okay. So, yan. Thank you so much po, Miss G. So, yan ay patikim lamang ng ilan pang mga session na pwede nating iset kasama ang ating guidance and counseling office, no? Gusto nating chill-chill lang. Yung parang punta lang tayo doon sa office nila. Pwedeng as an org, punta kayo doon naman. Pwede mo makipagkwentuhan. Tapos pwede kong humingi ng mga ganong tools. Marami kaming baon. Pwede nyo tawagin, magkape lang tayo doon. Sa baba. Pwede sa taas. Basta bring your own coffee. So yun, thank you ma'am. Siguro just to add, and I'm sure na mag-agree ka sa akin, ito ay something that I'm also personally trying to apply sa sarili ko. Maglagay po tayo ng oras meron ako mga binabasa din about time management when we were preparing for this. And yun nga, I agree with dun sa yung to-do list. Kasi meron silang, nakalimutan ko paano pronounce yun. Zyger, ano ba yun? Ano yun, ma'am? Maglalabas tayo ng notebook. Hindi ko pala nasulat. Pero meron kasi yan, zygamic effect. Tama ba yung pagka-pronounce ko nun? Na parang kapag parang hindi ka makamove on hanggat hindi mo yun nagagawa. Parang kung tama yung pagkakaintindi ko. Tapos syempre yung kagaya ni sinabi mo na parang sarap na meron kang sense of accomplishment. So meron daw isa kasing technique doon na, sorry okay, saglit lang to.
na yung mga waiter daw, napansin ito ni Zay Gamik na mas natatandaan ng mga waiter, yung mga hindi pa nila nasa-serve na food kesa doon sa mga, basta parang ganun. Yung mas natatandaan mo, yung mga hindi mo patapos. Meaning, pag hindi mo siya dinump somewhere, it's gonna bother you for a long time. So, let's make it a practice, leaders, na regardless of whatever, kung ano man yung nakuha nyo sa productivity method ninyo, I hope we can all agree na kapag meron tayong to-do list, let's all be accountable sa isa't isa, no? Kumustahin nyo, ang kumustahan ngayon, kumusta ka na pre, kumusta yung to-do list mo? So baka pwedeng gawin natin na bagong batian yun sa org na, kumusta yung to-do list mo? At kapag sinabi niya, okay na, kalahati ko na, bigyan nyo lang ng wag malakas po. Parang just a gentle tap sa balikat na, uy, good job, you're doing a good job, ituloy mo lang. So let's, aside from achieving things on our own, I hope that we can also support our fellow student leaders sa pag-achieve, pag-manage ng kanilang time. And if they ever express na actually medyo nahirapan ako, medyo nadidistract ako, can you be my accountability buddy? Pwede ba na i-check mo ako kung nagagawa ko yung trabaho ko? So maybe we can also utilize that doon sa ating mga org. And lastly, please, let's all, including myself, allot time for rest and wellness. Kasi naniningil ang sakit. So, as much as possible, mag-set tayo ng time na pag siguro mga, guilty din ako dito, sabi ko 11 matutulog na ako pero mga alas 2 gising pa ako. Pero let's keep trying to insert wellness sa ating buhay kasi yun nga, maniningil siya eventually. Para ka nangungutang and we don't want to be indebted sa katawan natin. So, let's magsingit tayo ng wellness. Magsingit tayo ng tutulala lang tayo doon sa mga puno, sa heroes habang nagkakape. Kasi yun, just take a break from your screens, from your work. Tumingin-tingin kayo doon. Tignan nyo kagandahan, kagwapuhan ng yung mga ka-org. Gusto nyo yan, tignan nyo yung kapugian ng inyong advisor. Gusto mo yan, sir? Ganun lang. And let's support each one sa ating Hindi na to solo battle. Pagtulong-tulungan natin time management. And with that, we will be closing the plenary for the AM.